Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ito po ang bagong programa. Hatid sa inyo ng 702 DZAS at ang sentro nito ay wellness. Kung paano magiging mainam ang ating pangangatawan at kung paano magkakaroon ng healthy diet. And syempre, that will involve determination and discipline. At ang programa po na ito ay magiging game changer. Di lamang ng iyong buhay, kundi yung buhay na rin ng family mo at mga tao na nakapaligid sa iyo or your circle of influence. At kasama po natin lagi sa programang ito ang Tree of Life Wellness Center, si Ms. Mirna Arcega na mayroong over a decade of ministry sa pagkakaroon ng maayos na pangangatawan at kalusugan. Magandang araw, Ms. Mirna. Magandang araw din, Ms. Jo, at magandang araw sa ating mga nakikinig ngayon sa ating programa. Kumusta po kayo? Ay mabuti naman at pinagpapala pa rin ng Panginoon ng good health. Yan. At si Ms. Mirna po ay meron po siyang as I've mentioned earlier, no, ang ganda po ng advocacy niya kasi ginagamit niya po yung pagkain bilang kakampi ng katawan o yung pagkain as eating as medicine, ano. Pero bago po yan, gusto po nating malaman kay Ms. Mirna. I hope you don't mind me asking, Ms. Mirna, ilang taon na po ba kayo? Ako ay 70 years old. Wow, 70! Oo, kaka-celebrate ko lang nung August 8, na ako ay naging 70 years old na ngayon. Wow, happy birthday belated sa inyo. Pero tingnan nyo naman mga kaagapay, kung nasa Facebook kayo, naka-YouTube kayo, no, ay talaga namang kung ako magsasabi nasa 60 or 59, oh, di ba? Thank you. Thank you, Ms. Jo. 59. Grabe yung effect ng healthy living sa kanyang katawan na preserve yung kanyang edad. I mean, yung kanyang pangangatawan. Siguro ikaw ay celebrate ka lang ng celebrate pero hindi nagdadagdag ng wrinkle sa face. Salamat, Ms. Jo. Gusto ko lang sana i-share sa mga listeners natin na nagpapasalamat ako kay Lord na nataktuan ko yung ganitong advocacy kasi nung ako'y galing sa Amerika, ang dami kong mga aray sa pagising ko sa umaga, nagtataas sa mga numero ng aking mga lab works, alaki-laki ng tiyan, parang lagi ako napagkakamalang buntis. Thank God na ako napapunta sa ganitong advocacy. I walk my talk, pinapractice ko yung natututunan ko, nare-research ko. Thank God na malakas ako at ako hindi nagkakasakit. Praise God for that. At gusto rin naming malaman yung ilan sa mga sekreto mo, Ms. Mirna. May mga itatanong lang kami sa iyo na mabilisan lang naman ito. Okay. Ano ang iyong morning routine na ma-advise sa ating mga kaagapay? Paggising sa umaga, inom na agad kayo ng 4 na glasses of warm water. At ito ay siguro mga after an hour, ikaw ay pupunta na sa CR para mag-urinate o magpupo. Ito ay maganda sa ating katawan. At of course, pagkagising sa umaga bago magsipilyo, ikaw ay magmumog ng virgin coconut oil sa bibig, swish lang and then ilabas mo para lahat ng bacteria na nasa ating bibig ay mailabas mo. Okay. So yung tanghali naman, ano naman ang pwede nating maging routine? Sa tanghali naman, atin i-routine kung halimbawa ikaw para ikaw ay maging healthy, no? Pwede kang uminom ng ginger tea o pwede kang uminom ng mga tinatawag na mga supplements tulad ng barley, no? Para pampalakas yan. Ano yan, Ms. Mirna? After lunch? Before lunch? It doesn't matter kung before lunch or after lunch. Basta ikaw ay uminom ng mga supplements. Yung ginger tea kasi minsan pagkatapos natin
magkumain ng tanghalian. Parang naghahanap pa tayo ng mga cravings for Matatamis, oo. matatamis. So instead noon, uminom ka na lang ng ginger tea para matigil yung pag nanais mo ng ibang pagkain o Ah, pagka-crave mo. At okay. Ginger tea pala para ma-remove ang cravings, no? Ang sarap pa naman pa after lunch yung magle-leche flan, halo-halo, o oo, kaya brownies, no? oo, ang sarap-sarap sana noon, pero alam mo, yan ay dapat nating iwasan sapagkat sila ay masasabi nating ah, poison sa ating katawan dahil yung Yes. matamis. Oo. Mhm. Okay. Pagdating naman ng gabi. Pagdating ng gabi, uminom ka ng mga bago matulog, supplements like spirulina. Ang spirulina ng maliliit na tableta ay uminom ka ng mga 5, pampalakas yan. At of course, bago ka matulog, uminom ka ng 1 glass of warm water. Ito daw ay nakakapag-prevent ng stroke. At kung hindi ka makatulog, meron tayong tinatawag na brown rice tea. Ito ay yung brown rice ay isasanag mo sa walang mantika, no, isasanag mo. At tapos yun ay ilalagay mo sa botelya at gagawin mo siya, ilalagay mo sa mug at hot water, iinumin mo siya bago matulog. Okay. So, pero Pampatulog din siya. pero may nabibili rin na brown rice tea, 'di ba, Miss Mirna? Ah, kung tayo lagi, we always go for natural, yung Okay. sarili. Pero kung wala kang time, okay lang din. Okay. So, at least may option, ano. O, ito Mm. naman, ano ang best food na pwedeng kainin in the morning? Ang best food na pwedeng kainin, congee o lugaw na brown rice. Brown rice na congee, no? Na wala siyang halong meat, chicken, wala. Kung hindi, ginger lang, no? Ginisa sa ginger at garlic. Yun ay pwede mong kainin or rolled oats. Hindi yung instant oats, yung rolled oats, yun ay yung niluluto. Mm. Yun. Yun ang mga, kasi ito ay pampababa ng cholesterol at ang brown rice tea high in fiber para magpupo ka pa rin. High in Okay. fiber. Okay. Brown rice or white rice? Ang pipiliin natin ay brown rice. Ang white rice, alam mo, yan ang dahil may arsenic chemical yan na siya ay pinaputi ng mga chlorine, so may pinases. So, Mm. yan ay nakaka-cancer din, nakaka-cause ng cancer at nakaka-increase ng blood sugar dahil ito ay carbohydrates. Samantalang, ang brown rice ay high in fiber. At siyempre, lagi tayo, we go for high in fiber kasi ito ay walis ng katawan, nakakapag-detox ka, nakakalabas ka ng hindi ka titibihin. Okay. How about brown sugar versus stevia? Okay, we always go for definitely ang refined sugar or tinatawag na white sugar ay ating i-avoid sapagkat ito ay nakakapag-increase ng cravings, increase ng addiction sa ating Katawan. pagka-crave o Mm. katawan, Eh, no? paano kung brown? Kung brown or, ayan, Oh, oo, brown rice, I mean brown brown sugar sugar. is kung wala kang okay lang din ang brown sugar, huwag lang refined sugar or yung white sugar, huwag kang gagamit nun. But between brown sugar and stevia is uh, plant-based ito, natural, no chemical. Ang brown rice better than white rice. I mean brown sugar better than white sugar. Okay, ayan. Meat or vegetable? Vegetables. Siyempre, we go for vegetables. Alam mo, ang vegetables ay tinatawag na pampahaba ng buhay natin. Ito ay superfood, powerhouse. Alam mo, 4 to 6 hours, pupunta ka na sa CR. Ang baboy, baka, chicken, ito ay ini-inject ka ng mga growth hormones, Mhm. mga steroids para sila ay mabilis lumaki at sila ay maibenta ng madalian. Pero pag kinain natin ito yung steroids na to or growth hormones ay nagkukos ng mga bukol sa iba't ibang parte ng ating katawan. At pag lumaki ang bukol, dahil patuloy tayong kumakain at kinahihiligan ng mga meat, ito ay later on nagiging malignant Okay. cancer. Dahil napag-usapan na nga natin, no, yung mga klase ng pagkain na mention mo nga kanina na dati
maganda dati, I mean, pwede kang kumain ng brownies, pero ngayon na alam mo na itong kwentong kalusugan, iwas-iwas sa pagkain na mataas sa sugar kasi according to the World Health Organization din ay yung sugar, it feeds the cancer cells. Yes, Ah, tama ka dyan, Miss Jo. mhm. Lason yan sa ating katawan. Laso, no? Kahit na masarap siyang kainin, matamis, nakakapagpasaya, briefly, pero at the end nga ay poison itong sugar. Pero ano, Miss Mirna, other than sugar, no? Ano yung mga pagkain na quote-unquote sinasabing foods that kill? Okay, ano-ano yung mga foods that kill? Ayon sa statistics, bigyan lang kita muna ng background. 90% ng sakit ay dahilan sa mga maling pagkain na kaya dapat nating malaman kung ano ito. Kasi hindi naman nangyayari ang sakit overnight, may sakit ka na. It's the accumulation of toxins, yung mga kinain mo nung mga Mm. nakalipas na taon na naniningil na ngayon. So, ito ay mga foods that kill, it is the taste that kill na dapat malaman natin ano-ano ito. Number one is processed meat, no? Mhm. Tulad ng mga hotdog, ham, spam, tocino. Anong meron dito? Ito ay may preservative na tinatawag na sodium nitrate na ito ay nakakakos ng cancer dahil sila ang pagkain ng cancer. At aside from nilalagyan siya ng preservative, nilalagyan din siya ng mga chemicals like food additive, Mhm. flavor enhancer, sugar, at mga MSG, most dangerous substance that you can ever put in your mouth. Ito yun, mga harmful chemicals. Kaya iiwasan natin. Ito yung taste that kill, pero masarap siya, pero delikado ang buhay natin pagkain ito ng cancer. Second is coffee. Uh, Coffee? Yes, it is a silent killer. Kasi bakit? Nagtitrigger siya ng double acid production, causing hyperacidity pag ikaw ay coffee drinker. So an acid environment is the culprit of all diseases. Ang acid environment, yan ang tirahan ng cancer. Kaya iwas yan, silent killer coffee. Paano kung yung coffee, Miss Mirna, ay beans lang, walang sugar, walang cream? Uh, Yung kasi ang inaano natin yung dahilan kung bakit ina-avoid natin ang coffee siguro in moderation dahil nga nag-trigger ng double acid production. Lalo na pag ikaw uminom ng 3-in-1, meron ng sugar, edi sugar feeds cancer, may creamer ka pa rin, pagkain din ng cancer. So, yun ang iiwasan natin, yung 3-in-1. So, kung siguro yung mga natural na coffee, pwede pa yung tanggapin yung mga Brood, barako oo. na oo, brood. Mm. Kung hindi naman nakaka-acid forming sa'yo, maybe in moderation. Huwag lang yung talagang in a day, merong iba dyan nakakainom ng 10 coffee. So, huwag Mm. yun. Oo. Okay, okay. Sigurado ka ng acidic ang environment mo. Oo, Sige. so, So, ulit, processed meat, tapos processed coffee, no? Siguro oo, yung mga 3 and oo, 1. Opo, oo. ano pa po? Yung mga sugary, salty, at oily foods, ating iisa-isahin. Sugary, nasabi na natin Ano kanina. parang SOS? Sugary, Oo, oily, and salty. yes, SOS. So sugary, na-mention na natin na anything na matatamis, mga cakes, Mm-mm. ice cream, dahil alam mo ba, ito ay pagkain ng cancer. Worst food ito kasi nga yung nag increase ka ng cravings sa mga pagkain. Hindi ka matigil-tigil. Isang bandihado na nakain mo, parang gutom ka pa. Oo Yan, yung nga. kaya, oo, yung iba sasabihin na lang nila, yung ibang mga pasyente natin, di bali na lang mamatay kaysa ako ay hindi pa kainin ito. Willing to that point dahil yung pag-crave mo sa pagkain nandoon. So yan Mhm. ang effect noon. Ang salty foods naman ay nakaka-retain ng fluid, kaya nakakakos ng hypertension. At ang oily foods, alam mo, yung paulit-ulit na binibili natin na paulit-ulit na pinipirito sa same oil, mga cheap Oil. oil, Mhm. yon delikado yon. Bakit? Ito yung nagre-release ito ng acrylamide level, umi-increase at high temperature paulit-ulit. At saka yung cheap oil na yon ay uh, very inexpensive, pero you spend your health, you pay for a heavy price for your health dahil ito ay nakakakos ng
aside ng cancer, yung mga french fries nakakakos pwede nang tawagin cancer fries kasi paulit-ulit na inilulubog sa same mantika na cheap oil, kaya nagre-release din ng free radicals, kaya iiwasan natin yon. At Okay. oo, minsan, ito ay dapat nating malaman, olive oil is good, pero pag ipinirito mo, hindi na siya good dahil siya ay nag-change nag-release ng free radicals, hindi siya stable. Kaya hindi siya pwedeng gamitin sa Mainit. pagpirito, but rather dapat siya ay gamitin sa mga salad lamang ang olive oil. Ayan. Okay, okay. So, nandun na tayo dun sa mga pagkain, no, na bad for your health. Pero, syempre, limited lang yung time natin. Gusto rin natin i-discuss, Miss Mirna, yung mga pagkain na kukontra sa mga pagkain na against your health. O, kumbaga, ito yung mga kakampi natin na mga pagkain. So, ating ita-categorize ang mga pagkain according to shape na ginawa, dinesign ng Panginoon Diyos Wow, para yun ang according to ating shape. kainin. O according to the shape, no? So, unang panahon pa lang ay alam na ng Panginoon Diyos kung ano ang bagay sa ating katawan at ano ang shape niya at ano ang pwede niyang gamutin, ano, na pagkain na according to the shape na mapapagaling niya. So, ang grapes, shaped like lungs, so good for the lungs. Ang kidney beans, good for the kidneys. Shape niya, di ba? Kidney. Ang tomato, good for the heart. Four chambers ng tomato, di ba? Four chambers ng heart. Okay. Okay, balikan natin yung kidney beans Yes, for good for the kidney. uh, Tapos yung heart ay for tomato. Ano pa yung isa? yung grapes, no? Grapes ay Oo. for lungs. Oo. Marami pa. Talagang makikita mo carrots. Yung shape ng carrots, yung loob niya, makita mo good for the eyes. Kasi yung kanyang Yung pag gitna. oo, sa gitna ng Okay, carrots, so okay. parang eyes siya, no? Mm. Walnut, good for the brains. Oo, kasi parang Oo, brain, oo, oo. yung nasa loob niya. Ginger. Ang ginger, For shaped like stomach. or stomach, di ba? Mm. Shaped like a stomach. Alam Mm-mm. na natin yan, no? Ang celery, good for the bones. Kasi yung shape niya parang mga bones siya. Okay. Celery, oo. At Okay. ang avocado, good for the uterus, di ba? Merong buto sa loob. Wag lang lalagyan ng milk. Oo. Wag lang, nako, good for the uterus yan. Maraming sweet potato. 'Di ba ang shape niya like a pancreas? Good for the pancreas. Mhm. Oo, yun. Okay, ang So, galing. oo. So, yan ay mga shape na ginawa ng Diyos. Ito yung katawan o ano ang kanyang pagagalingin. Ayan, Mhm. yung shape niya. So, punta naman tayo sa color. Kulay naman. Iba't ibang mga kulay, iba't iba ang kanyang mapapagaling. Rich in tulad ng mga red food, ano. So, like tomato, red bell pepper, beetroot. Ito ay mataas sa lycopene, good for the heart. Okay. Oo. Ang ano naman, ang orange na pagkain, orange foods, ay mataas sa alpha-carotene or bioflavonoids. Rich in antioxidant ito. So, Mhm. tulad ng mga orange food, tulad ng papaya, carrots, orange, ito ay Kalabasa. ka- yellow ang ating kategory sa Ah, kalabasa. Oo. So sa yellow naman, ito na beta-carotene, increase immunity, increase eyesight, maganda ang kalabasa or pineapple. mhm. Okay. Ang kulay naman na greens, nakaka-destroy ito ng cancer cells, phytochemicals ito, lutein and sulforaphane. Ito ay, ano mga greens? Mga kamote tops, malunggay, spinach, kale, Broccoli. broccoli, yan. Kills cancer cells, no? Di ba? Yan yun. At ang kulay white naman, like nakaka-lower ng cholesterol. Tulad ng ang garlic ay may allicin, no? Anti-tumor din ito. So, garlic, ginger, mushrooms, tandaan natin yan. So, anti-tumor siya. Purple foods naman din, powerful antioxidants or anthocyanins, ano? Mhm. Ito ay ano ang mga purple foods?
tulad ng eggplant, Sugar blueberries, beets. sugar beets, blackberries, ayan. So, napaka-importante. So, kung ikaw ay kumakain, Miss Jo, kailangan, importante na andyan na lahat yung multicolor. Meron kang grape na Green. purple, meron kang green, meron kang orange, may carrots ka dyan, may kalabasa ka dyan. So, may multicolors ka. Parang So, may rainbow on your rainbow plate. color on your plate. So, hindi mo na kailangan pang bumili ng multivitamins sapagkat yung plate mo ay lagyan mo na lang ng iba't ibang mga kulay or rainbow color para andun na lahat ang mga vitamins and minerals na kailangan ng iyong katawan. So, ang galing yung may binibigay na pala na clue sa atin ang nature ng shape ng pagkain at kung para saan ito at yung color at kung para saan ito. Yes, Miss Jo, at yan ay nature na ginawa ng Panginoon Diyos, dinisign niya para tayo ay mabigyan ng guideline ano ang mga makakagaling sa ating katawan. Ito ay tinatawag natin foods that heal. Kaya kailangan, Miss Jo, instead na ikaw ay pupunta sa pharmacy, spell as PHAR, punta ka na lang sa farm, FARM, Oo nga, pharmacy. no? Pwede rin naman na you plant your own food. Yes, kasi kailangan na maging organic, natural lang tayo para walang pesticides. Kaya mas safe ka kung ikaw ay magtatanim sa iyong bakuran, mas sigurado ka na wala kang inilagay na mga pesticides. Paano kung Miss Mirna, may mga parents na gumagawa nito like yung powdered malunggay, binubudbud sa kanin, nilalagay sa ulam kasi hindi kayang kainin ng bata yung malunggay in itself. Okay tayo yon. So yung powder, siyempre, yung liit ng powder na yon, yung mga granules na yon, as compared sa real malunggay, talagang potent na potent. Yung effectivity nga ay talagang Mas 100% malakas. mas malakas. However, kumbaga, no choice ka, kesa wala kang nakuha ng mga vitamins and minerals na kailangan ng katawan, okay na rin tayo doon. So yung mga pwede rin yung ginagawang smoothie, yung yes. banana and ano ba masarap? Banana and lettuce, yan, mga friendly lang yan sa palate. Yes, oo, lalo na sa mga bata, pwede ka na magsimula. Halimbawa, ang anak mo ay maubuhin, meron tayong tinatawag na natural antibiotic, yung oregano. So, ang oregano ay really potent na potent, ano? So, kumuha ka ng maraming siguro handful ng leaves ng oregano, lagyan mo ng banana, lagyan mo pa ng mango. Nako, siguradong kakainin ng iyong anak. At the same time, you are tinatarget mo ang two birds in one shot dahil siya ay meron ka ng natural antibiotic at meron ka na ring multivitamins na pwedeng ibigay sa anak mo para mapa-increase ang kanyang immune system at dinuturoan mo pa rin siyang kumain ng gulay. Okay. Other than oregano, Miss Mirna, meron pa po ba? Kasi medyo strong yung strong yung lasa at amoy ng oregano. Alam mo, Miss Jo, kapag siya ay in-smoothies na, hindi siya mahahalata na. Damihan mo lang ang mangga, kung halimbawa bata siya, damihan mo lang yung mango. Alam mo, ang sarap-sarap niya, hindi na mahahalata. Pero kung sa palagay mo na strong siya, marami naman tayo mga iba, kamote tops, meron tayo anything that is green, na-mention mo nga lettuce, so anything na green, ato ay napakaganda sa katawan, nakaka-boost ng immune system ng bata, especially pag ang bata ay sipunin, ubuhin, simulan mo na siya pakainin ng gulay. Okay. Ngayon po na medyo iba-iba yung status ng weather natin, nakakasakit din yun, no? Yung mainit, malamig, mainit, malamig. Ano yung pwedeng panlaban naman ng katawan na inumin o kainin para mas lumakas yung immune system? Especially yung mga working class, yung mga hindi na bata pero kailangan magtrabaho pa. Mga kagaya ko,
Nasa 40s, mid-40s. Okay. Alam mo, kapag ang sipon o ubo o tatrangkasuhin ka, hindi naman agad-agad na nilalagnat ka na agad. So parang you don't feel good, parang tinatamlay-tamlay ka. May mga body signs na tayo na para ako magkakasakit. So pag ikaw ay may ganito na, labanan mo na siya, unahan mo na siya. Ang gagawin mo ay high vitamin C, calamansi, squeeze ka ng calamansi, no? Kung kaya mo ang 1/2 glass, inumin mo ng inumin. At kung hindi mo naman kayang inumin, bumili ka na lang supplements na vitamin C, any vitamin C, no? Para uminom ka ng mega dose of vitamin C, no? Para mahalabanan mo yung sipon. At of course, yung isipon at tubo. So, ano yung mega dose? 4 capsules, 4 times a day. So, mega dose yan. Alam mo, hindi matutuloy talaga yung iyong ubo at sipon. O kaya bayabas, kain ng bayabas. Riches in vitamin C ang bayabas. Okay, ang sarap pa naman ng gagawin. bayabas. Yes, oo, mataas sa vitamin C ang bayabas. So, yan ang ating payo, no? At of course, kung inubo ka na, ito ang gagawin mo naman. Oregano. Oregano is top of the line. Of course, meron tayong lagundi, may mabibili ka naman sa Mercury na nakakapsula na. As I mentioned a while ago na mas maganda kasi yung purong-puro. Kasi yung potency and effectivity niya mas nandoon. So, ang oregano lalagyan handful o dalawang handful ng oregano para mas potent. Pakuluan mo sa isang pitcher of water, And then at pagkatapos patayin mo na kung kumukulo na mga 15 minutes, and then tanggalin na yung mga dahon at timplahan mo siya ng honey at kalamansi. Patok na patok na patok, talagang tanggal ang iyong ubo. Gawin mong tubig. Okay, so anytime pwedeng inumin. Yes, gawin tubig mayat maya. Isang araw lang, hindi matutuloy yung ubo mo at sipon mo. Okay, last question. Natural remedy sa lagnat. Natural remedy sa lagnat. Kapag ikaw nilalagnat, ang una-una ay na-mention ko, kailangan pa-increase natin ng iyong immune system. Uminom ka ng maraming pampalakas, kalamansi at oregano, kasi ang oregano meron siyang tinatawag na yung na-mention ko kanina paano timplahin ng oregano, meron siyang tinatawag na natural antibiotic at siya ay antiviral, natural siya. So pag ikaw nilalagnat, inom ka lang nito, inom ka ng maraming oregano at magtimpla ka rin ng turmeric, ginger, garlic, no? Lahat yan pakuluin mo at ito ay ang oregano kasi pwedeng cold eh. Itong pinakuluan mo ng turmeric, ginger at may garlic, yan ay kailangan hot. Oo, okay. Kailangan hot. At yung paa mo, lagyan mo ng onion, pang alis ng mga bacteria, lagyan mo ng medyas, ikat mo yung onion, ilagay mo sa dalawang paa mo at suot ka ng medyas. Yan, pampababa ng lagnat yan. Okay. Pero syempre, if symptoms persist, dapat magkonsulta na po kayo sa doktor. So yan po ay natural home remedy. Pero pagka yung hindi po bumababa pa rin yung lagnat, ay magpa-check up na po dahil yan po ay sign na mayroon pong infection na nilalabanan sa katawan. Okay po. So, Miss Mirna, doon po sa inyong mga gusto pong tulungan na magdire-diretso sa kanilang healthy living or healthy diet, saan po sila pwedeng kumonsulta sa inyo? Okay, tawag lang kayo sa 8776-3742 or cell phone number 0977-388-4322. Okay. Kami ay nagbibigay ng libreng konsultasyon at kami po ay nagbibigay ng libreng diagnostic test. Tawag lang kayo at para malaman nyo ang status ng iyong katawan, kasi health is wealth. Habang maaga ay ma-detect nyo kung ano ang mga naiimbang na mga sakit. Okay.
At dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan, kung saan ang feature po talaga ay maayos na pangangatawan at mainam na pagkain, dahil ang journey sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, bilang pasasalamat na rin natin sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Samahan mo kaming muli para sa panibagong edisyon ng programang ito, Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Dito lang yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan.